rather we meditate on God's Word in 1 Corinthians chapter 15. Alam niyo na itong mga talatang ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. Once again, 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. Ganito po ang ating matutunghayan. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, ang dami-dami pong nangyayari sa paligid. Maraming ingay na nais kumuha ng aming atensyon upang kami ay malayo sa inyo or madistract po kami. Hiningi po namin, Panginoon, ang aming pandinig ay manatili pong nakatuon lamang sa inyo, nakakapit sa inyo ang aming pag-asa, ang aming pagmamahal, ang aming pagtitiwala. Tulungan niyo po kami as we study and meditate your word. Father, hiningi ko po na magdulot po ito ng pagbabago. Lord, kung may kinakausap po kayo for the repentance of sin, for the change of direction, Panginoon, patuloy na kayo po nawa ang aming lapitan at magpakababa po kami kung tinatawag mo po kami sa ganitong landasin. Lord, hingi po namin ang lahat ng ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo mo po. Christians' victory. Okay, Christians' victory. Although the title suggests that the victory is ours, but in reality, it is not our victory. Okay, kapag tayo kasi ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi na tayo kasi yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. So in short, ang katuwaan ng Diyos sa atin ay magtagumpay tayo na ang tagumpay na ating pong nararanasan ay siya namang katuwaan ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Tama po ba? So when we talk about victory, it's not a kind of victory na pinapakita ng sanlibutan ito. By the way, you will never understand victory, hindi nyo maintindihan ang katagumpayan kung malayo ho kayo sa Panginoon. Hindi talaga. Kasi yung alam nating victorious in earth or on earth ay ibang-iba kapag nasa Panginoon ka. When the first church experienced hardships, trials, testings, persecution, affliction, madalas po yan, lalo na sa New Testament. Ang definition po nila ng pagiging victorious ay parang kagaya ng kay Joseph. Ano yun? And the Lord was with Joseph. Yun ang katagumpayan ng isang mananampalataya. So when the first church, they experienced martyrdom, sinusunog sila ng buhay, pinapakain sa mga leon, binabalatan ng talampakan, tapos pinapalakad sa dagat, piniprito ng buhay, which is nangyari yan kay Apostle John. Miraculously, hindi siya namatay. Bakit? Pinangako ng Diyos eh. Hindi siya mamamatay. Hindi siya namatay. Paano siya namatay? Katandaan. Alam mo yan? Minsan iniisip ko kung anong iniisip ni John. Kasi kung usaping pantao, Lord, minunano rin kaya Beku. Chuno eben. Ako lang itatagan. Alam mo yan? Pero syempre, dahil ang paglilingkod sa Panginoon, isa sa pinakamasarap na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, I believe Apostle John is enjoying serving the Lord. Remember, hindi masarap ang buhay ni John. Kasi kilala siya eh. He's the last apostle. Okay? So gagawin ng lahat to discredit Christianity, and for them to discredit that, tatanggalin nila si John as, alam mo yun, one of the last witnesses. Diba? So, when we talk about victorious life, Christianity, okay, in the first church, naranasan nila yon. Hindi ho sila mayaman, hindi sila sikat in a sense na kagaya ng kasikatan ngayon, kasi sikat sila, kasi hinahanting sila ng lahat. Paano hindi sila hahantingin?
yung makakakita sa kanila may reward. Tapos yung makakahuli sa kanila, alam mo yun, they will put them in Colosseum for the people to see, para makita sila. Pero dahil nananampalataya sila sa Panginoon, yung sinabi ng Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. That's the reality. So habang sinusunog sila, lahat ng tao nagsisikawan. Hindi dahil natutuwa sila. Kumbaga, they were so amazed na yung mga sinusunog nila na dapat, alam mo, miserable yung buhay nila, habang sinusunog ng buhay, ando doon, pumapalakpak at nagpupuri sa Panginoon habang pinapatay sila. So sabi ng mga nanonood, gusto namin kung ano yung meron sa kanila. Kasi sila, they have all the freedom in life, and yet they're not victorious. They are defeated in this life. Why? Because they don't have the author, the giver, and the sustainer of life. Unlike tayo, amen? Or iilan lang sa atin. Kasi kung hindi tunay si Kristo sa iyo, hindi ka kikitaan ng victorious Christian living. Wala talaga. Pag sinabing victorious Christian living, hindi yung maraming pera, ha? Hindi yung wala kang sakit. Hindi yon. Kundi tunay na victorious Christian living, alam mo sa buhay mo, nakasama mo ang Panginoon. Ano man ang mangyari, may karamdaman man, may kahirapan man, may pagtitiis man sa mundong ito, kasama mo ang Panginoon. We're not saying, of course, na ang buhay mananampalataya ay puro hirap. Mapalad na lang ho tayo. Okay, mapalad tayo. We're not persecuted. Mapalad tayo. We're not suffering from famine or extreme poverty. Mapalad ho tayo, mga kapatid. So kung natutokso kayo na magreklamo sa buhay, kung bakit ganyan ang ulam nyo, ganyan yung bahay nyo, ganyan yung damit mo, mag-isip ka. Saan ba nakapunta ang ating kaisipan? Kasi ang kanyang kaisipan, it is not a victorious thinking. Okay, that is a loser's kind of way ng pag-iisip na meron po tayo. Tatlong bagay ang iwan ko po sa iyo sapagkat napakaganda po na sinabi ng Apostle Paul po dito. You have to remember when Apostle Paul, sinulat niya po ang letter sa Corinth, nagagalit siya. Kasi itong mga taong ito, they are living out of the way of being a Christian. Remember po hindi lang kasi malinaw sa King James Ang unang tawag sa mga Kristiyano is not Christian, but actually it is followers of the way. Okay? Followers of the way. Sa King James, ang laging translation, followers of that way. So it's not a system. We are following Christ because we are disciple. Tama? We are supposed to be following Christ. Diba? Kung para bang may sistema, kasi sinusundan natin si Kristo, kaya maayos. Nagigets niyo? Kung bakit nagiging maayos ang buhay, hindi dahil maganda yung programa sa church. Hindi dahil sa may devotion. Aanin mo ang devotion kung malayo ka sa Panginoon. Baliwala lahat ng ito. So you see, when we are following Christ, we are indeed a disciple of Christ. Tunay kang disipulo, tunay kang tagasunod ng Panginoon. Now, kapag tayo ay tagasunod ng Panginoon, tayo ay ano? Tayo ay tagasunod ng isang anak ng Diyos na ang title niya ay Victor, which is the Lord Jesus Christ. So the first thing we need to understand, okay, of Christians' victory is we need to understand, number one, our source of victory. Our source of victory. Okay? When we live our life, remember, we have the source of victory. Sino yun? Ang Diyos. Okay? Sino to? Si Jesus Christ. Kasi sabi dyan, verse 57, but thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. So He's the source. So what? Kung siya yung source. Ngayon, kung ang pagtatagumpay ay dahil kay Kristo, huwag tayong hiwalay kay Kristo. Tama, di ba? So, kagaya ng lagi kong illustration, kahit na gaano kaganda ang appliance mo or appliances mo, kahit singular pala, appliances din. Kahit na gaano kaganda ang appliances mo, kung hindi yan nakakonect sa source of power, baliwala. Tama? Alam niyo yan. Lalo pag napuputulan tayo ng kuryente. Di ba?
It doesn't matter kahit na meron kang air fryer. Wow! Hindi ka nagpiprito kasi air fryer. Wala ka namang kuryente. Wala siyang silbi. Ganun din sa buhay ng isang mananampalataya. Mga kapatid, our life is a victorious life. Kaso nga lang, nadidefine yung pagiging victorious natin lagi kapag konektado po tayo sa Diyos. And if you are separated, alam mo yun, you are cut off. You are amputated, putol. Sa Panginoon, wala kang magagawa. Amen? Kasi, paano tayo magkakaroon ng victorious life kung ang ating mindset, ang ating isipan ay hindi sa Panginoon? Hindi ka makapag-isip ng tama. Paano masasabing victorious ka kung wala kang kapayapaan? Kung wala kang kaayusan? Sapagkat ang kapayapaan, kaayusan, everything that is good can be found, kanino? In Christ. So you have to remember, if we need to understand yung pagiging victorious po natin, the source of victory, wala nang iba, kundi ang ating Panginoon. Pangalawa na kinakailangan po natin ma-realize is not just the source of victory, but rather we need to have a sense of victory. Okay? We need to have a sense of victory. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Tandaan po ninyo, ha? Kung ikaw ay na kay Kristo, ay huwag ka mabuhay na parang talunan. Matagumpay ka kay Kristo. Diba? So, ang nagdi-define na pagiging victorious po natin is not your situation at all, but your relationship or your status in Christ. Kung ikaw ay anak ng Diyos, walang dahilan para maging malungkot ka. Tama? Nauso ang tinatawag po nating manifesting. Okay? That's not a Christian way. Yung magmamanifest, okay, somehow parang there's some power na kinakailangan, iset mo yung mind mo doon. Kapag sinet mo yung mind mo doon, yun yung mangyayari. Although, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pag-iisip. Okay? Kaso nga lang, ang pag-iisip na yan, ipapasakop natin sa Panginoon. Amen? Remember, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tama? That ye may be able to comprehend, to understand yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi ng Romans chapter 12. Tama? Kaya nga, huwag tayong makiayon. So, ibig sabihin, if you are in Christ, you need to have what? A sense of victory. Sense of victory, wala siyang kinalaman sa inyong sitwasyon. Again and again, it is your status or your relationship lagi sa Panginoon. Pag tama ang relasyon mo sa Panginoon, victorious ka. Maraming tao, ang daming pera, wala silang kapayapaan. Wala sila sa ayos. Wala. Even the most wisest, the most handsome, the most powerful, in biblical times, which is si King Solomon, ginawa niya ng lahat eh. Sabi niya, walang makakapag-satisfy talaga ng tao, which is very true. Very true. Nung sinulat niya Ecclesiastes, alam mo yun, nandun na siya sa dulo ng kanyang buhay eh. Alam niyo, kahit na anong talino nyo, kung hindi tayo lalakad ng maayos sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng katagumpayan. Yeah, kita si Solomon, pinakamatalino yan. Alam niya, bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, pero alam niyo, dahil matalino, akala niya, may malulusutan siya. Yung dati-dating, alam mo yun, na sa Panginoon lang siya sumasamba, later on, sumamba siya kay Molech. Alam mo yun, yung Diyos-Diyosan na nagre-require ng infant sacrifice. Baby sacrifice. Imagine mo yun. Matalino yan. So the end goal of being a Christian, hindi yung pag-alam ng maraming verses. Marami ng pastor ngayon nagsisibagsakan sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Salamat na lang na talagang ang pananampalataya dapat natin ay nakasandig, hindi sa kahit na kaninong tao, kundi sa Panginoon po lamang. Tatandaan niyo po yan. Even I myself, I make sure, okay, kinakailangan siguraduhin ko din na kung bakit ko ginagawa ito, hindi para i-please lang kayo, kundi, alam mo, i-please ang
tumawag sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Wala nang iba kundi ang Panginoon. So dumating man sa punto ng buhay ko na wala nang nabibless, di ba? Dahil, alam mo yun, it compass everything. Kung ano mang galing na meron yan, okay lang, as long as you're faithfully doing what the Lord has told you to do, then go on. Hindi man ako sikat na maraming kapastoran sa panahon ngayon, okay lang yun. Mas maganda pa nga yun eh. Sabi ko nga lagi sa inyo, mas masarap maramdaman yung walang-wala ka, mahinang-mahina ka sapagkat ang pag-asa mo at lakas mo ay ang Panginoon lang. Mas maganda na yun. Kaya sa punong-puno ka ng kumpiyansa sa sarili mo, sa galing mo, sa talino mo, sa yaman mo, pero hindi ka matagumpay. Bakit? Malayo ka sa Panginoon. Ulitin ko ha, ang katagumpayan ng mananampalataya ay hindi sa mga bagay na meron siya, kundi sa relasyon niya sa Panginoon. Number 3 and last, so we have the source of victory, we should have the sense of victory, and we need to stay on being victorious. We need to stay on being victorious. Sabi ng 58, ganito, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Okay? Ano nga uli ang pagiging victorious? Malapit sa Panginoon. Tama? Tama? Tagumpay ka nun. Panalo ka nun. Ngayon, talo ang kaaway. Ngayon, para manalo ang kaaway, anong gagawin niya? Ilalayo ka sa Panginoon. Kasi nga, sabi ko kanina, ang pagiging victorious, malapit sa Panginoon. Tama po ba? So, ang gagawin ng kaaway, ilalayo ka sa Panginoon. So, i-redefine niya lahat ng alam mo. So, ipapaisip niya sa iyo, ang mahalaga lang sa buhay Kristiyano is paglilingkod, kahit hindi totoo yung relasyon mo sa Panginoon, basta naglilingkod ka, panalo yun. Alam niyo po, maraming ganyan sa mga churches ngayon. Doon lang nila nararamdaman yung sense of spirituality pag na-involve sila sa gawain. Walang masama ang pag-involve sa gawain kapag nakasentro ka sa Diyos ng gawain. Ang masama ay meron kang paglilingkod sa gawain, pero hindi ka konektado sa Diyos ng gawain. Ang daming ganyan ngayon. Daming ganyan ngayon. Kasi masarap yung feeling na marami nakakakilala, marami tayong natulungan. Sa totoo lang, masarap sa feeling talaga. Pero bagaman, alam ko masarap yan, so may sentro pa rin tayo. Ang tanong, Lord, napasaya ba kita? Grabe, no? Ganyan ang paglilingkod. Kasi hindi naman tayo nilikha or tinawag sa kaligtasan para magpasaya ng tao. Tinawag tayo para pasayahin na Diyos, to give glory to God. Ngayon, kung may natutuwang tao, secondary na lang yun. Kumbaga, bunga na lang yun. Pero hindi yun yung source. Hindi yan yung foundation. Hindi yan yung basic natin. Kaya kapag kinokorek ka, hindi ka na dapat nasasaktan kasi sentro mo kay Lord. Nasaktan ka, bakit? Kasi yung kapatid, bakit ka kay kapatid nakatingin? Kay Lord ka dapat nakatingin. Yan ganun dapat. Tuloy po natin. Be steadfast, unmovable. Tama? Steady. Steadfast, tapos unmovable pa. Bakit? Kasi kapag nasa isang sitwasyon ka na nilagay ka ng Diyos dyan, huwag kang aalis. Amen? Kung nasaan yung kamay ng Panginoon, doon ka. Kapag binibigyan tayo ng kalaguan ng Panginoon, God will lead. Aalisin niya yung kamay niya sa iyo, dadaling ka sa isang direksyon, sasabihin na, anak, dito ka pumunta. Nagigets? When God says no, when God says go, don't say no. When God says no, don't go. Magstay ka lang dyan, kasi dyan ka i-bless ng Panginoon. Kung bakit ang hirap ng pagpapala sa mananampalataya, ang likot, ang galaw. Ngayon, paano yan, Pastor? Again, it boils down to your relationship to God. Ano ba yung sinasabi ng Lord sa iyo? Yun pa yung isang dahilan kung bakit hindi ka dapat naiinggit sa ibang tao.
Ang pagpapala nila, sumusunod sila sa Lord. Ano trabaho mo? Sundin mo ang Panginoon. Hindi mo trabaho tignan ng ibang tao. Because again, if you want to have a victorious Christian life, you need to be connected to God. Yun lang naman yun eh. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, nagpapasalamat siya sa verse 57, sa Diyos which giveth us victory, kanino? Through our Lord Jesus Christ. Again, because we are disciples. We are followers of Christ. Tapos ano sabi pa dyan? Always abounding in the work of the Lord. Okay? Pag sinabi nating abounding, parang equivalent siya to the word productive, fruitful. Amen? Minsan kasi gusto natin na pagiging fruitful kasi equivalent siya to blessing. Wala namang masama doon. But if you want to be genuinely fruitful, you need to be faithful. Tapat tayo sa Panginoon. Hindi nawawala doon, ha? Kasi kapag nawala si Kristo sa bawat preaching natin at nawala ang sentro ng gloria sa Kanya patungo sa atin, kasi madalas ganun eh. Sa mga preaching nga, ano bang dapat kong gawin para maging maayos ang buhay ko? Although that's good, but it's not about you. Kaya tuloy ang nangyayari, kapag may problema, nagre-reklamo kay Lord. Lord, ba't ganito nararanasan ko? Tanungin mo muna, sino ba dapat ang pinapasaya? Ikaw o ang Diyos? Tapos, memorize mo pa yung Galatians 2:20. For I am crucified with Christ, nevertheless I live. Diba? Yet not I, but Christ liveth in me. Ano kasunod doon? Yung buhay and the life which now I live in the flesh, I live by faith ba? Sa pamamagitan pa? Yes! Sa pamamagitan nino again? Kay Kristo pa rin eh. Na anong sinabi doon? Who loved me and gave Himself for me. Diba? Yun po yun mga kapatid. Kaya sabi ko nga, lagi ang sentro dapat si Kristo. Kasi kung hindi po tayo magiging sentro kay Kristo, wala tayong pagtatagumpay. Malayo. So anong tanong natin ngayon? Kamusta na ang pamumuhay kay Kristo? Nasa sentro ba o wala? Parang dart lang yan eh. Kapag kay Kristo ka, dapat lagi sa sentro. Panalo ka nun. The more you draw closer to God, the more na mas nagiging matagumpay ang buhay. Amen? Kasi sabi dyan, no? Always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Kanina, sabi ko po, ang gagawin ng kaaway, iaalis kayo sa sentro. Para maupo, kung hindi man ang dyablo, ang gusto niya, ikaw yung maupo sa trono ng iyong buhay. Yung lagi sinasabi ni Pastor Ben, yung si Kristo nasa labas na. Okay? Yun yung sinasabi sa Revelation. Si Kristo nasa labas ng pinto at tumutok-tok. Bakit? Na dapat ine-enjoy yung fellowship, mas inuna mo yung sarili mo. So ngayon, ano dapat po natin gawin? Kinakailangan, magpatuloy po tayo sa kabila ng ating nararanasan. Okay? Because again, the definition of a victorious Christian life is a Christian is always connected to God. Ngayon, kapag konektado po tayo sa Panginoon, di ba, it takes a lot of work. Amen? Gigising ka na madaling araw, magtatrabaho ka just to give sa offering, sa tithe, sa mission, sa bread for life, karakan giving yan. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Dahil nakasentro tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, your labor is not in vain in the Lord. Nung hindi ka mananampalataya, bali wala sa iyong pera kahit saan mo iwaldas yan. Bakit? Nasisiyahan ka eh. Tama, di ba? Ang pinapasaya mo sarili. So kahit gumastos ka, okay lang. Nung naki-Lord ka na, ang pinapasaya natin ang Panginoon. So yung oras natin, pera natin, lakas natin, sa Panginoon po dapat lahat. Tatanda ko tayo. Ngayong linggo lang, nagpa-check kami ng mata. Paggawa ko ng salamin kasi naiirita ako. Hindi naman sumasakit yung ulo ko, pero naiirita ako kasi malabo na. So sinabi ko sa doktor kung ano yung sitwasyon. Sabi niya, kuya, hindi pa ako pakilalang pastor eh. Normal lang sa edad mo na 40, dyan nagsisimula ang lahat, sabi niya. So,
Ayan, nag-ano siya ng salamin sa akin. So, awa ng Panginoon. Si nanay nagpagawa din, si ate Maika nagpagawa din. Ay, hindi ko ba nagpagawa? Ah, hindi. Oo. Si ate Rhea pala. So, what's the point? Tumatanda ho tayo. Amen? Siguro kung hindi man sa mata, iba sa iyo, nakakaranas na ng rayumahin. Amen? Gout. Ha? Shortness of breath. Siguro kagaya ko pa na hindi nag-exercise, lalo na. O, samahan pa ng unhealthy lifestyle ng pagkain, unhealthy lifestyle ng pagpupuyat. Di ba? So siguro, magiging goal natin ngayong 2025, talagang isolid na natin. Ano pa yung mga area sa buhay natin na hindi natin sinusurrender? Mahirap, pero ang sabi dito, di ba? Ang sabi dyan, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Nahihirapan ka? Tanong mo, nahihirapan ka? Sabihin mo, your labor is not in vain in the Lord. It's not in vain. In the Lord, ang sabi po doon. So ngayon, nahihirapan tayo, pero anong tawag natin dyan? Victorious ka pa rin. Ano man ang sitwasyon, your situation doesn't define the victory. Pero ang nagdi-define sa victory natin, kung tayo ba ay malapit o malayo sa Panginoon. Tanong ko ganito, are you victorious this evening? Kung victorious ka, pasalamatan mo ang Diyos. Kagaya ni Apostle Paul. Sabi niya, but thanks be to God. Ngayon, kung feeling mo naman, hindi, i-surrender kay God. Amen? So, lahat ng yan ay bigay natin sa Panginoon. Tayo po lahat tumayo. Tayo po manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabing ito. Panginoon Diyos, pasalamat po sa patuloy na pangungusap niyo po sa amin. Father, we ask that you continue to speak to us. Specifically, Lord, sa mga areas sa buhay po namin na hindi pa rin namin na isusuko sa inyo. Lord, kinikilala po namin ang aming kasalanan, ang aming kahinaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, minsan pa na patuloy naming maranasan ang pagiging matagumpay. Pati po sa mga nasa online, good evening po. Salamat, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat.